Good news mga kabayan, dahil lahat ng OFW ay isa sa mga beneficiary ng housing loan program ng ating gobyerno. Maliban dito ay meron pang ibang programa para sa housing loan. Ito ang mga housing loan option para sa mga OFW. Pag-ibig Overseas Program, Land Bank of the Philippines Bahay para sa mga Bagong Bayani Program, SSS Direct Housing Loan Facility for OFWs, BPI Seafarers Housing Loan, United Coconut Planters Bank UCPBC Home Loan. Dito ay pag-uusapan din natin ang layunin ng housing loan, magkano ang interest at tagal ng housing loan, mga kwalipikadong nanghihiram at layunin ng pautang, halaga ng pautang at rate ng interest, pagpopondo sa gastos ng proyekto. Housing loan ay isang paboritong pamumuhunan ng mga Pilipino dahil sa paniniwalang hinding-hindi mawala ang kanilang pinaghirapang pera kung bibili sila ng house and lot, lupang sakahan, condominium units at mga katulad nito habang tumataas ang halaga ng mga ari-arian na ito sa paglipas ng panahon. Ang isa pang dahilan kung bakit ito ang napiling pamumuhunan para sa marami ay ang pag-usbong ng mga kumpanya ng real estate nag-aalok ng abot-kayang mga rate at napakagandang scheme ng financing. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay pangarap ng maraming Pilipino. Gayunpaman, tulad ng lahat na namumuhunan, mayroon ding mga downside sa pagbili ng bahay o lupa. Para sa isa, ang pamumuhunan sa real estate ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera at ang tubo ay hindi kaagad matatamasa. Ang sagot sa suliranin ng mga nagnanais na magkaroon ng kanilang mga pinangarap na bahay ay sa pamamagitan ng pamumuhunan sa tulong ng housing loan. Isang option, ang pag-avail ng loan sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Social Security at Home Development Fund, Pag-ibig. Maaari din tignan ng mga pautang na iniaalok ng mga bangko sa Pilipinas para sa mga overseas Filipino workers. Ito ang mga housing loan options para sa mga OFW. Pag-ibig Overseas Program, sino ang mga kwalipikado? Ang Pag-ibig Overseas Program, POP, ay isang voluntary savings program na naglalayong bigyan ng pagkakataon ang mga Filipino overseas contract workers, migrants at naturalized citizen na makapag-avail ng housing loan na aabot sa 2 million pesos at makaipon para sa kinabukasan. Maaaring bawiin ng miyembro ang kanilang naipon pagkatapos ng 5, 10 at 15 hanggang 20 taon ng kontribusyon. Bukod sa housing loan, ang mga miyembro ay maaari ding mag-apply para sa multipurpose loan at mga dividendo. 24 months contribution ang kailangan para makapag-apply ng housing loan. Pero kung gusto mo mag-apply pero wala ka pang 24 months, pwede ka naman magpa-reserve ng bahay na gusto mo at magbayad ng contribution hanggang sa ma-qualify ka na. Kung kulang ka naman ng ilang buwan na contribution sa 24 months na requirement, ay pwede mo namang bayaran ito para makumpleto mo ito. Yan ay ilan lamang sa mga paraan kung paano ma-qualify sa requirements, pero hanggang maaari ay paghandaan ang lahat ng requirements para maging mas madali ang process ng application. Land Bank of the Philippines Bahay para sa mga Bagong Bayani Program. Ang programang ito ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga overseas Filipino worker sa pamamagitan ng pagkakaloob ng tirahan o pagpapabuti o pagsasaayos sa kanilang kinabukasan sa kasalukuyang tirahan sa maluwag at flexible na mga termino. Mga kwalipikadong nanghihiram, may hawak ng active na kontrata mula sa employer. Mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 21 years old at hindi hihigit sa 65 years old kapag natapos ang utang. Pagkakaroon ng good credit line or record. Mga kwalipikadong layunin ng pautang. Pagbili ng residential lot, house and lot, at residential unit tulad ng condominium at townhouse. Construction, pagsasaayos ng existing na residential unit na pag-aari ng OFW at refinancing ng existing na mortgage loan ng OFW. Halaga ng pautang. Ang halaga ng pautang ay ang pinakamababa sa kakayahang magbayad ng OFW
o halaga ng utang ng collateral na may halaga ng pautang na 80%. Construction sa pagsasaayos ng existing na residential unit na pag-aari ng OFW. Rates ng interest. Ang kasalukuyang rate ng interest ng Land Bank sa housing loan alinman sa loob ng 5, 10, 15, 20 years na napapailalim sa taunang muling pagpepresyo. Pagpupondo sa pautang ng proyekto. Land Bank hanggang 80%, ng hihiram na OFW minimum na 20%. Tenor. Ang utang ay dapat magkaroon ng pinakamataas na tenor tulad ng sumusunod: 20 taon para sa OFW kasama ang co-borrower o 15 taon para sa OFW na walang co-borrower. SSS Housing Loan. Sino ang mga kwalipikado? Ito ay magagamit para sa mga OFW na wala pang 65 years old, hindi pa nakapag-apply ng housing loan benefits at nabigyan ng final SSS benefits at merong 36 months na posted contribution at 24 months na tuloy-tuloy na contribution bago ang application. Ang asawa ay updated sa pagbabayad sa iba pang SSS loan. Paalala lang, pwede ring mag-apply ng isa pang housing loan ang asawa kung ito ay wala pang SSS housing loan benefits bago ito ikasal. May dalawang pagpipilian, isang socialized housing loan na nagkakalaga ng 300,000 o isang low-cost housing loan na mula sa 500,000 hanggang 1 million pesos. Certified active members na OFW at voluntary member ng SSS. Ano ang mga karapat-dapat na dahilan ng isang SSS housing loan? Pagtatayo ng bahay sa loteng pag-aari ng aplikante, pagbili ng lote kung saan itatayo ang isang tirahan, pagbili ng kasalukuyang tirahan sa anyo ng isang bahay at lupa at isang townhouse o isang condominium unit, magkaroon ng interest rate, magkano ang interest rate at gaano katagal ito. Ang terms ng pautang ay mula 5 hanggang 30 years, habang ang rate ng interest na magdidepende sa halaga ng pautang ay maaaring mula 9% hanggang 14% bawat taon. BPinoy Seafarers Housing Loan. Pinapadali ng Bank of Philippine Islands ang pagmamay-ari ng bahay sa pamamagitan ng BPinoy Seafarers Home Loan Program. Ano ang home loan program ng BPinoy Seafarer? Ang home loan program ng BPinoy Seafarer ay particular na ginawa ng BPI katuwang ang mga kinikilala nitong kliyente ng Manning Agency para sa mga kwalipikadong seafarer at empleyado. Sa pamamagitan ng programang ito, ang isang tao ay makakasigurado ng mababang mga rate ng interest, magaang sa bulsa na amortization ng pautang, mabilis na pagproseso ng pautang at walang pag-aalala na pagbabayad ng pautang kahit na sa mga buwan ng off-board. Nakipag-ugnayan pa sila sa mga akreditadong developer ng real estate upang gawing available ang mga ari-arian na may pinakamataas na kalidad ngunit napakaabot kayang halaga. Ano ang ibig sabihin ng accredited agency? Ang isang accredited na Manning Agency ay isa sa may kasalukuyang alati payroll remittance agreement sa BPI. Nangangahulugan ito na ang iyong mga alokasyon ay naka-course sa pamamagitan ng BPI. Paano matutulungan ng BPI Direct na bayaran ang buwan ng amortization sa mga buwan na ito ay labas ng board? Ito ang espesyal sa home loan program ng Pinoy Seafarer. Ang iyong schedule ng pagbabayad ay na-program upang ang mga buwan ng pagbabayad na iyong ginagawa sa panahon ng iyong kontrata ay sapat na upang sagutin ang mga kinakailangang buwan ng pagbabayad sa panahon ng iyong mga buwan ng off-board. Sino ang kwalipikadong mag-apply para sa ganitong uri ng pautang? Ang mga marino at empleyado ng Manning Agency na may kasalukuyang alati payroll remittance agreement sa BPI ay kwalipikadong mag-apply para sa loan na ito. Hindi ka dapat higit sa 60 years old at kumikita ng minimum na buwan ng sweldo na 40,000 pesos. Ano ang mga kinakailangang dokumento bago ang pagproseso? Para sa mga marino, sertipiko ng pagtatrabaho mula sa iyong Manning Agency at iyong kontratang napatotohanan ng POEA. Para sa mga empleyado ng Manning Agency, sertipiko ng trabaho na nagsasaad
ng taunang sweldo at posisyon. Ano ang mga termino ng pautang na magagamit at rate ng interest? Ang mga pautang ay babayaran ng hindi bababa sa 5 taon at maximum na 15 years at ang rate ng interest ay isa sa pinakamababa sa merkado. Ano ang pinakamababang halaga ng pautang? Ang pinakamababang halaga ng pautang ay 400,000. United Coconut Planters Bank Home Loan. Sino ang karapat-dapat na mag-apply para sa isang UCPB Home Loan? Ang mga nagtatrabaho sa huling 12 buwan na may minimum na kabuuang buwanang kita na 40,000 o ikaw ay nasa negosyo sa nakalipas na 3 taon. Saan magagamit ang UCPB Home Loan? Pagbili ng residential lot, house and lot, condominium o townhouse, magtayo ng bahay sa iyong lote na pag-aari, i-renovate ang iyong kasalukuyang bahay, mag-refinance ng isang existing na mortgage mula sa ibang bangko, multipurpose loan, ang bahay mo, ang collateral mo. Magkano ang maaaring hirabin at gaano katagal ang termino ng pautang. Ang minimum loanable amount ay 500,000, ang maximum loan term ay 15 years. Paano mababayaran ang UCPB Home Loan? I-enroll ang iyong account sa UCPB Connect para sa mga individual o UCPB CM.biz para sa mga korporasyon para i-set up ang mga buwanang pagbabayad. Mag-issue ng mga post-dated na cheque, enroll ang iyong UCPB account para sa automatic debit arrangement. Magkano ang amortization na dapat kung asahan na babayaran? Ang iyong struktura ng pagbabayad ay matutukoy sa pamamagitan ng kung magkano ang handa mong bayaran bilang down payment, kung gaano katagal ang iyong loan term, kung magkano ang maaari mong itabi bilang buwanang pagbabayad. Maaari silang magbigay ng mga serbisyo, konsultasyon upang magbigay ng design package ng pagbabayad na angkop sa mga individual na pangangailangan. Ano ang mga kailangang dokumento? Duly accomplished housing loan application form, 2 valid ID na ibinigay ng gobyerno. Mga karagdagang dokumento para sa mga OFW, Certificate of Employment, COE, na authenticated ng Philippine Consulate, Crew Contract at Exit Pass na validated ng POEA para sa mga seamen. Original na payslip para sa huling 3 buwan, notarized o authenticated Special Power of Attorney, UCPB format. Paano mag-apply para sa isang home loan? Pupunta sa pinakamalapit na sangay ng UCPB o UCPB Consumer Finance Business Center para sa konsultasyon. Para sa kaalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may raffle tuwing may lalabas na bagong video. Mag-comment lang ng related sa video at siguradong masasama kayo sa Lucky Picker raffle. Ang Recruit PH din ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Siguradong mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Ayan kabayan, napag-usapan natin ang housing loan para sa mga OFW at mga option kung saan pwede mag-apply gaya ng Pag-ibig Overseas Program, Land Bank of the Philippines, Bahay para sa mga Bagong Bayani Program, OFW, SSS Housing Loan, Bpinoy Seafarer Housing Loan, United Coconut Planters Bank UCPB Housing Loan. Dito ay pag-usapan din natin ang layunin ng isang housing loan, magkano ang interest rate at gaano katagal, mga kwalipikadong nanghihiram at layunin ng pautang, halaga ng pautang at rate ng interest, pagpupondo sa gastos ng proyekto, babala sa pag-apply sa Pag-ibig Loan, lalong-lalo na sa direct seller transaction dahil kapag na-release na ng Pag-ibig ang cheque, ibig sabihin ay nagkasundo na ang seller at buyer sa tamang halaga at ang lahat ng transaksyon ay done deal na. Isa pang tips kabayan, na kapag nakipagtransaksyon sa realtor, agent or developer, na suriin ang mga dokumento
at siguraduhin kumpleto ang lahat ng nilalaman. Dahil kapag may kulang at wala sa usapan, ito ay maaring maging additional cost at ang borrower ang magbabayad nito. Ito ang mga iba't ibang programa na nagbibigay ng housing loan para sa mga OFW. Kaya kabayan, pag-iisipang maigi kung aling programa ang mas interesado kayo at makipag-ugnayan at alamin ang proseso at requirement ng napiling programa. Dito ay naipakita ko na napakaraming pagpipiliang programa na pwedeng makatulong sa pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Sa susunod na video ay ipapakita ko ang mga step by step kung paano mag-apply sa iba't ibang programa ng housing loan. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at hit the notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!